Generally peaceful daw ang barangay at sangguniang kabataan elections. Pero sa kabila nito, nakapagtala ang Philippine National Police o PNP ng halos 40 election-related violence sa mismong araw ng botohan. Sa 39 na karahasang nalista, 7 rito ang kaso ng barilan, 6 ang physical injury, 5 ang lumabag sa Omnibus Election Code at 4 ang lumabag sa vote buying and selling. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang may pinakamaraming insidente ng karahasan. 7 sa Northern Mindanao at 6 sa Calabarzon. Samantala, 6 naman daw ang nailistang patay at 25 ang nasaktan sa mismong halalan. Mas mainit po talaga ang labanan sa barangay level. Bakit po? Dahil ang mga magkakatunggali po dyan ay magkakalugar, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakakilala. Definitely yung emosyon ay mas mainit po. Umabot naman sa 90% o mahigit 26,000 na persons deprived of liberty o PDL ang nakaboto. Meron pa raw ilang PDL ang tumakbo para sa public service. Ang karapatan po nila, hindi po natin kinokortail, even pwede po silang kumandidato. Ito yung mga meron pang hearing sa korte. So kasi nga habang may hearing pa yan, at inirespeto ang karapatang pantao. Bibigyan naman ng Department of Interior and Local Government ang mga nanalo ng 3 linggong transition period. Mas mahaba kaysa sa 1 linggo na nirekomenda ng Commission on Elections. Kung bago ka, kailangan mo ng mag-appoint ng tresurero. Kailangan mo mag-appoint ng sekretaryo. Kailangan mo ng resolusyon galing sa barangay na ikaw ay magtatayo ng bank account. At kailangan mag-post ka pa ng bond. Mananatiling naka-full alert ang PNP para magbigay seguridad sa mga posibleng mangyari ngayong tapos na ang eleksyon. Abiso ng ahensya sa mga natalong kandidato. Nagsalita na po yung ating mga kababayan ng mga pinili po nilang magiging liderato sa barangay level, ay sana po respetuhin ito at wag na po sanang magkaroon pa ng kaguluhan dahil tapos na po yung proseso ng eleksyon. Daniza Fernandez, CNN Philippines.